Armia at Daron, ang propesiyang hindi maiwasan. Sa isang kahariang hinubog ng dugo, mahika at tadhana, may dalawang pangalan na paulit-ulit binabanggit. Ng batis ng katotohanan, Armia ng Sapiro, at Daron ng Miniave. Sa pagitan nila, isang kapalarang nakaukit bago pa man sila isinilang. Sa pusod ng Sapiro, sa ilalim ng lumang dambana, dumaloy ang batis ng katotohanan, isang banal na bukal na nagbubunyag, nang hinaharap ng walang pag-aatubili, walang pagtatago. Ayon sa kasaysayan, isang gabi ng malakas na unos, nagliwanag ang tubig ng bughaw at pilak. Mula roon, mababasa ang mga salitang, ang sangagreng isinilang sa gitna ng gulo, ang magiging hara na magdurugtong sa dugo ng mga mandirigma at mga itinakwil. Siya ang pipiliin ng apoy at yelo, at ang kanyang kapareha, ang sandatang nilimot, ngunit hindi kailanman nasira. Ang kanilang pagsasama, ang magiging bagong haligi ng Sapiro. Iyon ang unang beses na nabanggit ang pangalan ni Hara Armea at Daron, ang mandirigmang pinalakas ng Miniave. Hindi puso ang batayan ng bates, hindi kagustuhan. Tadhana mismo. Si Armea, may dugong sangagre tagapagmana ng Sapiro. Si Daron naman, isinilang sa lamig, ngunit pinanday ng mahika. Ang tanging mandirigmang kayang sumabay sa lakas ng isang reyna. Ang kanilang enerhiya, kabaligtaran ngunit tugma. Apoy ng dugo ng diwata, yelo ng mandirigmang nalimot. Kapag nagsaneb, hindi sila basta mag-aasawa. Gagawa sila ng bagong pilosopiya ng pamumuno. Sa madaling sabi, sila ang itinakda dahil sila lamang ang kayang balansihin ang isa't isa. Ang papel nila bilang mag-asawa. Armia, ang haligi ng dugo at mandirigma. Bilang hara, si Armea ang magiging tagapag-ugnay ng apat na kaharian. Decem, tagapagpanatili ng kapayapaan at balanse. Boses ng sangagre sa panahon ng kaguluhan. Nagpapatuloy ng tradisyon at dangal ng Sapiro. Ang kanyang papel ay simbolo ng karunungan, dugo at pamana. Daron, ang harom ang sandata ng bagong panahon. Bilang itinakdang harom, si Daron ang tagapagtanggol ng Sapiro at pangunahing general. Tulay sa Miniave at mga lahing hindi dating kinikilala. Bagong mukha ng lakas militar, mandirigmang sasagupa sa banta bago pa man ito tumama sa kaharian. Siya ay pader, sibat at anino ng kaharian, magkasama. Kapag pinagsama ang kanilang kakayahan, isang pinunong makapangyarihan sa dugo, Armea, at isang pinunong makapangyarihan sa digmaan, Daron, nagiging iisa silang haliging hindi matitinag. Magkakaanak ba sila? Ayon sa batis, oo. Ngunit hindi karaniwang supling. Sa kanilang anak, gagising ang bagong uri ng lakas, hindi sangagre, hindi mandirigma, kundi pagsasanib ng dalawa. Ang magiging anak nila ay may dugo ng diwata, may lakas ng yelo at digmaan, magiging tagapag-ugnay ng mga lahing matagal ng magkahiwalay. Platono, maaaring maging susi sa huling pagbagsak o pag-angat ng Encantadia. Hindi sinabi ng batis kung iisa o higit pa ang magiging anak. Tanging magpapasa ng apoy at yelo ang malinaw. Ambag nila sa Encantadia. Magkasama sila ang magiging pinakamakapangyarihang puwersa ng Sapiro simula nang umangat ang unang hara, tagapag-ayos ng hidwaan sa pagitan ng Sapiro, Lireo, Hathoria at Adamia. Depensa laban sa bagong anyo ng kadiliman, simbolo ng bagong panahon kung saan ang lakas ay hindi lamang nasa dugo, kundi sa pagsasanib ng dalawang magkaibang mundo. At sa huli, sila ang magiging sandigan ng Encantadia. Kung paano sila gagamitin ng tadhana, iyon ang hindi pa ibinubunyag ng batis. Bago pa man nila makilala ang isa't isa, nakabangga na nila ang anino ng kapalarang hindi nila pinili. Ang gabing nagiba ang hangin sa Sapiro. Hating gabi, tahimik ang Sapphire Keep, ngunit hindi mapakali si Armea. Mula sa kanyang silid, nakatanaw siya sa malawak na patag ng Sapiro. Ang mga bituin ay tila kumikislap ng mas agresibo kaysa sa dati, at may malamig na hangin na hindi dapat umiihip sa kahariang laging mainit. Hindi ito normal, bulong niya. Ang dugo niyang sangagre ay kumikirot, isang hindi maipaliwanag na panghihila. Hindi ito panganib, hindi rin ito pangamba. Pero may umaabot, may dumarating, at dala nito ang lamig ng utos ng tadhana. Sa dulo ng Miniave, sa kabilang panig ng mundo, humahampas ang hangin sa matitigas na pader ng Miniave. Si Daron, bagong tapos sa buong araw na pagsasanay, ay nakaupo sa isang lumang bato sa tabi ng balwarte. Hingal, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kakaiba. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may naramdaman siyang init.
Isang init na hindi galing sa apoy, hindi galing sa mahika, at lalong hindi normal para sa isang nilalang na isinilang sa nagyayalong lupain. Napahawak siya sa dibdib niyang biglang umigting. Zaor! Mahina niyang tawag. Lumapit ang kanyang pinuno at agad napansin ang pagbabago. Suminghot si Zaor na parang may naaamoy sa hangin. Ngayon na nagising ang dugo mo, ramdam mo na rin siya. Siya? Tanong ni Daron, kunot no. Ang tanging apoy na itinakda para sa lamig mo. Ang hara ng sapiro, si Armea. Hindi kumurap si Daron. Hindi rin siya umurong. Pero sa loob niya, may biglang gumalaw. Isang pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Ang unang paglalapit, kinabukasan, nagpulong ang konseho ng sapiro. Inutusan si Armea na inspeksyonin ang mga hangganang malapit sa Hilaga, isang lugar na matagal nang walang gumagalaw. Sumama siya, dala ang ilang kawal. Habang naglalakad sa kagubatan, biglang huminto ang hangin. Isang malamig na alon ang dumaloy papunta sa kanya. Napatigil siya. Napahawak sa puno. Napasinghap. Hindi takot. Hindi sakit. Kundi tugma. Majestad? Tanong ng kawal. Hindi siya sumagot. Nakatuon ang atensyon niya sa Hilaga. Sa isang direksyong hindi nila inaasahang may buhay. Doon, sa linya ng kagubatan, may nakatayong lalaki. Mataas. Balot ng baluti ng Mine Ave. May mata na parang nagyayelong asul at apoy na pinipigil. Si Daron. Hindi sila nag-usap. Hindi sila lumapit. Pero nang nagtama ang kanilang mga mata, ang hangin sa pagitan nila ay nagdilim. Para bang ang mundo mismo ay umupo upang panoorin ang sandaling iyon. Ikaw? Bulong ni Armea. Hindi sigurado kung bakit iyon ang lumabas sa bibig niya. Sa malayo, narinig ni Daron ang bulong. Kahit hindi dapat niya marinig. At ngumiti siya. Isang ngiti na hindi mababasa kung paanyaya ba, babala o kapalaran mismo. Ang pagkabasag ng katahimikan, isang iglap lang ang lumipas, bumagsak ang lupa sa pagitan nila, nagliyab ang sanga, umuga ang mga puno. Hindi sila ang pinagmulan, kundi ang mismong lakas na sumusubok pigilan ang tadhana nilang magtagpo. Ngunit huli na, narinig nilang sabay ang iisang tinig, malalim, malamig at kumakaluskos sa hangin. Walang makakahadlang, sapagkat kayo ang simula at dulo ng isang bagong panahon. Nagtama muli ang tingin nila. Ngayon, hindi na tanong kundi pagkilala. Hindi pa sila magkaaway. Hindi pa sila magkasama. Pero ang kapalaran nila, nagsimula ng gumulong. Ang pagyanig na nagbigay babala. Pagkatapos ng kanilang hindi inaasahang pagtatagpo, nayanig ang kagubatan ng sapiro. Hindi iyon gawa ng taga-Maineve. Hindi rin gawa ng sapiro. Isang puwersang lumang-luma. Isang halimaw mula sa pagitan ng mga kaharian. Tinatawag ng matatanda bilang makaraga. Isang nilalang na kumakain ng enerhiya ng lupa at nagigising lamang kapag may nagbabangga ang kapalaran. At ngayon, sila ang dahilan ng paggising nito. Ang unang sigaw. Majestad, lumikas tayo! Sigaw ng isang kawal, sabay hatak kay Armea pabalik. Pero hindi siya umurong. Sa malalim na bahagi ng gubat, mula sa anino ng naglalakihang puno, umaahon ang makaraga, mga mata nitong kulay uling, balat na parang batong nabiyak sa apoy. Isang matinis na alingawngaw ang kumalat, sapat para durugin ang diwa ng karaniwang mandirigma. Napakuyom si Armea ng kamao. Hindi natin maiwanan ang lugar na ito. Ang halimaw na yan? Kung papayagang lumabas, sabog ang mga nayon sa Hilaga. At bago pa siya makapaglabas ng utos, isang nalagas na puno ang biglang tumilapon mula sa kanan at may humarang dito. Isang lalaki, isang mandirigma na may baluti ng yelo. Si Daron, ang una nilang pagtutulungan. Hindi niya tinignan si Armea, hindi nagpakilala, hindi nagsalita ng kahit anong formalidad, kundi tumingin lamang sa halimaw at nagsabing, "Huwag kang tatayo lang dyan." Para kay Armea, parang insulto. Para sa mga kawal, parang panguutos. Pero para sa tadhana, yun ang kailangan. Humigpit ang hawak ni Armea sa espada. "Hindi mo ako inuutusan." Ngumiti si Daron ng bahagya, ang nangiting kanina pa nakakahalata. Hindi, inaanyayahan. Ang laban at sabay silang sumugod. Si Armea, nagliyab ang hangin sa paligid niya. Ang espada niyang bughaw ay umikot na parang alon, pumuputol sa matitigas na bahagi ng halimaw. Si Daron, ang mga kamao niyang may yelo ay lumilikha ng bitak sa bawat hampas. Bawat hakbang niya ay may tunog ng nagyayelong lupa, parang malamig na lindol. Sa gitna ng kagubatan, naghalo ang apoy at yelo, nagpalitan ng sigaw ang halimaw at ang dalawang mandirigma. Isa,
Dalawa, tatlong bagsak, pero tumitindig pa rin ang makaraga. Hanggang sasabay silang umatras, parehong hingal, parehong nakatitig sa kalaban. Armea, napakatibay nito. Ngayon lang ako nakalaban ng ganyan. Daron, hindi pa siya ng pinakamalakas. Tumingin si Armea sa kanya. Malamig pero matatag. May plano ka ba? Tumingin si Daron sa espada niya, saka sa sarili nitong kamao. Meron. Sabihin mo. Umiling si Daron. Hindi ko sasabihin. Gagawin ko. At bago pa siya mapigilan ni Armea, tumalon si Daron paakyat sa braso ng halimaw. Saka pinukpok ang yelo sa dibdib nito. Pilit binubuksan ang matigas na baluti. Armea, ngayon! Sigaw niya. Hindi na nagtanong ang reyna. Itinaas niya ang espada. Nagliyab ang paligid. Naglagablab ang kalangitan ng bughaw na liwanag. At tinaga niya ang puso ng halimaw. Isang pagsabog ng apoy at yelo. Sumabog ang hangin, parang huminto ang oras. At bumagsak ang makaraga. Ang unang pag-uusap. Nagkalatang usok, tumahimik ang kagubatan. Si Armea ang unang bumaba sa bato, tumigil sa harap ni Daron. Hindi ko kailangan ng tulong mo, sabi niya. Sumagot si Daron ng walang pagdududa. Alam ko, pero kailangan mo ang kasamang hindi sumusunod, kundi nakikipaglaban. Nagtama ang tingin nila. Hindi pa ito tiwala, hindi respeto, at lalong hindi pagkakaibigan. Pero ito ang unang pagbasag sa agwat ng dalawang mundong ipinanganak para magbanggaan. Ang pagbalik ni Armea sa kaharian. Umaga pa lamang ay matahimik na ang sapiro, subalit ang katahimikang iyon ay mabilis na nagbago nang bumukas ang malalaking pintuan ng Sapphire Keep. Si Armea ay naglakad papasok kasama ang ilang kawal na pawis at pagod mula sa labanan kagabi. Ngunit ang unang napansin ng lahat, ang lalaking tahimik na naglalakad sa likuran niya. Balutin ng nagyelong asul, presensyang mabigat, tila lamig ng hilagang hangin. Mga matang umaalab sa yelo. Si Daron, ang mandirigma ng Mineave. Ang lalaking hindi dapat naroon. Agad siyang napalingon ng mga bantay sa pintuan. Halos sabay-sabay ang paghugot ng kanilang mga sibat. Ang pagkagulat ng konseho sa loob ng bulwagan kung saan naroon ang mga tagapayo at matataas na pinuno ng sapiro. Isang katahimikan ang bumalot, hindi payapa kundi puno ng tensyon. Mahestad, sabi ng punong tagapayo ng sapiro, nakataas ang kilay. Bakit may mandirigmang taga-Mineave sa loob ng ating kuta? Si Armea, bagaman pagod, ay matatag. May nilabanan kaming halimaw sa hangganan. Siya ang tumulong. Nagbulungan ang konseho. Imposible! Hindi lumulusob ang mga taga-Mineave maliban kung may balak. Anong pakay niya kay Hara Armea? Hindi kumibo si Daron. Tahimik siyang nakatayo, tila sinisukat ang bawat sulok ng bulwagan. Isang matandang konsehal ang lumapit, kinakabahan pero may tapang. Mandirigma, alam mo bang bawal pumasok ang lahi mo sa sapiro? Bahagyang yumuko si Daron, hindi bilang paggalang, kundi bilang pahayag ng katotohanan. Hindi ako pumasok ng hindi pinahihintulutan. Tumingin siya kay Armea. Tinawid ko ang hangganan sa piling niya. Sabay na napahinga ng malalim ang konseho. Hindi sa ginhawa, kundi sa mas lalong pag-aalala. Ang pagtatanong sa intensyon ni Daron. Kung gayon, sabi ng isa pang konsehal, ano ang pakay mo sa aming reyna? Hindi niya sinagot agad? Humakbang si Daron. Sapat lang para marinig ng lahat ang bigat ng kanyang sandalyas sa marmol. Wala akong pakay. Huminto siya sa harap ni Armea, ngunit hindi tumingin sa kanya. Tanging tungkulin. Nagkatinginan ng konseho. Tungkulin na saan? Kanino? Sa Mineave. Saka lamang tumingala si Daron. Tungkulin sa tadhana. Ang pagkakagulo. Parang sabay-sabay na umapaw ang lahat. Kalokohan! Walang taga-Mineave ang ipinapanganak na may tadhana sa sapiro. Reyna, linawin ninyo ito. Bakit ninyo siya dinala rito? Tumalim ang tingin ni Armea. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ako nakabalik ng buhay. Tumigil ang lahat. Tahimik si Daron, ngunit ang tensyon sa kanya ay parang mabigat na ulap na hindi bumubuhos. Kung nais niyo siyang paalisin, sabi ni Armea, gawin ninyo. Pero hindi ko ipagpapalagay na banta ang lalaking nagligtas sa akin. Ang nagbabadyang pagkilala. Isang matandang tagapayo ang lumapit ng mabagal. May hawak siyang lumang tungkod na may ukit ng mga lumang diwata. Majestad, tumingin ito kay Armea saka kay Daron. May kakaiba sa hangin sa inyong dalawa. Nagpatuloy ang matanda, boses na halos bulong. Tila ba? Tinatahi ng tadhana ang enerhiya ninyo. Hindi kumibo si Armea. Hindi kumibo si Daron. Ngunit pareho nilang naramdaman ang biglaang pag-init at paglamig sa paligid. Apoy at yelo na magkatabi,
Ngunit hindi naglalaban ang desisyon ng konseho. Isang saglit na katahimikan, sapat upang magpasya ang konseho. Dahil sa anomalya ng hangganan at dahil sa halimaw na gumising, pananatili siyang bantay sarado, hindi bilang kaaway, kundi bilang pinagmamasdang misteryo. Sabi ng punong tagapayo, humakbang si Daron patabi kay Armea. Tumigil sa distansya na halos sakto. Hindi masyadong malapit, hindi rin malayo. Kung dito ako dapat manatili, sabi niya, gagawin ko. Hanggang kailan? Tanong ng konsehal. Tumitig si Daron sa Armea, pero sagot niya ay para sa lahat. Hanggang tawagin muli ako ng tadhana. Hinatid sila sa isang bulwagang malapit sa trono. Habang naglalakad, hindi sila nagkatinginan. Ngunit pareho nilang naramdaman ang tahimik na tibok ng kapalarang lumalapit. Apoy na humihikab sa loob ni Armea, lamig na nagiinit sa dibdib ni Daron. Hindi ito pag-ibig, hindi ito galit, hindi ito utos ng tao. Ito ay simula ng selyo ng propesiya.